Nililinis. Amen? Dito tayo nililinis para sa paghahanda o sa paghahanda ng ating mga sarili sa pagdating ng ating Panginoon. Amen? So ako po'y bumabati sa aking sarili ng 26 years anniversary. Kasi nasa 26 anyos na pala. Tagalog ba yung Bisaya? 6 years, 26 years na lang yan. 26 years na po pala ang Grace from Heaven Church mula Prancia to Banaba. Amen? So, si Pastora, 3 years pa lang yan kasi dito pa siya sa Banaba, 3 years. Okay, so mabuti ang Panginoon dahil mayroon tayong kapatid na nagpatuloy sa plano at layunin ng Diyos sa Grace from Heaven Church, hindi lamang sa lugar ng Masinag hanggang Banaba. Amen. So natutuwa po tayo doon dahil nakita na po nila ang tunay na Kanaan at nandito na sila sa isang lugar na kung saan ito yung nais ng Diyos. Okay, so maraming lugar na pinagdalan sa amin ng Panginoon. Diba? Mula sa McDonald's, napunta ng Town and Country, from Town and Country, Tres Hermanas, balik ng Masinag, na nag-aapoy-apoy, parang kami sinusunog doon. Diba? Naramdaman niyo mga kapatid? Diba? Napunta ng Carolina, ayan, namit namin si Tatay Mar, nagarahi kami. Ang dami namin naranasan, diba? Pero ang Diyos ay mabuti. Amen? So nakakatuwa talaga ang Lord dahil sa kabila na maraming tayong mga naranasan sa buhay, hindi siya nangiiwan kailanman. At nakita natin yung provision ng Lord ng church ay talagang umuunlad. Amen? So sabi nga nila, hindi na kailangan natin ng Koreano. Mas mayaman ang Diyos natin kaysa Koreano. Tama po ba? So ang Koreano kadalasan ginagamit lang tayo dahil hindi natin nakita o nakilala yung Diyos natin na buhay. Yun ang problema sa ating mga Pilipino, no? Kasi masyado tayo dumipindi doon sa tao, hindi tayo dumipindi sa Diyos. Kami, bunga kami ng Koreano sa Upper Deep. Pero ngayon, nagpipray kami na talagang gusto namin palayasin na sila. Ayaw na namin tumanggap ng Koreano. Amen? Tatanggapin lang namin si Jesus, okay? So, isang bagay yun na, Pastora, Koreano pala ngayon, no? So, Pastora, sorry kaya nagpaplano na kami ngayon kahapon. Kahapon pa kami nag-meeting on Saturday. Baka, anong kalooban ng Diyos ang prayer namin, baka, siguro hindi naman kami magpo-close. Kung di na kami tatanggap ng anything na siyempre kung bumisita sila, siguro pwede naman something na offer. Baka hindi na. Kasi nakita namin sa Banaba. Galing nakita namin sa Banaba. At siyempre naman sa mga taga Bethlehem. Diba? Imagine yung Bethlehem nung kami po ay nag-renew na kanilang sick registration. Nagulat po ako. Mahigit 500,000 yung pera nila. Kaya pwede na natin silang kunan ng van mamaya. Amen? Pag nakadto pa uwi, sabi mo, more than 600,000 more than 500,000 talaga. Okay, so 1 year. Pero yung gastos naman nila, glory to God. Nakakabangha mga naman. Sabihin nyo, pinupentalo na. Totoo, ang gastos nila sa isang linggo lang yan sa pagkain pa lang, 5,000 na. Yung aircon nila ay more than 50,000 monthly. Tama ba? Monthly yung 50,000 yung aircon bill, yung bill ng kuryente. So more than yung expenses talaga, ang laki ng expenses nila. Pero talagang ang Lord ay mayaman. Nakita ko na ang Diyos ay nagpupuno ng kailangan ng kanyang iglesia. Amen! Kaya, sorry sa mga Koreano. Napag-usapan lang naman namin, Pastora, kaya baka hindi na kami ate ng ano ba yung offer niya ngayon January? Na kasi ginutom niya kami. Buti pa sa Bethlehem, pagpating mo pa lang, yung coffee, nandyan na.
Yung hot water, nandyan na. Tapos may delivery pa. Talaga naman. Tapos mamaya, lunch na. After lang, merienda pa. Tapos mamaya, may bit-bit pa. Talaga naman, nakakatawa. So, ganun po sa Panginoon. Tuloy na po tayo. Puro na tayo kwento. So, papasok po tayo doon sa ating teksto. Baka mamaya, hindi tayo matapos. Ano? Okay. Glory to God. Sabi po ng 1 Peter chapter 3, verse 13 to 14. Okay, meron pa akong ginawa. Sabi po dyan sa Tagalog, ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po manay sumandaling manalangin. Father, napakapalad mo. Napakapalad namin, O Diyos, dahil nakaabot kami ng 26 years. Panginoon, napakasarap namnamin ang iyong pagkalinga, ang iyong pagsama, ang iyong pag-ibig na hindi kumukupas kailanman. Salamat, O Diyos, sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng encourage para hindi susuko. Nagpatuloy kami hanggang sa pagdating mo. At kami, Lord, hindi na naghihintay, kundi naghahanda na kami lahat sa iyong pagdating. Amen. Salamat, Lord, ngayong gabi, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Gamitin mo ang iyong mensahero para may hatid ang iyong nais para sa aming paghanda sa iyong pagbabalik. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat na makinig ng Word of God ay magwika ng Amen. Amen. Praise the Lord. Lord to God. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoong Diyos. Okay. So, sabi mo sa King James Version, papasok po tayo ng King James Version. Sorry po medyo English, pero hindi ko masyado may paliwanag yan, English. Sabi sa 1 Peter 3 verse 13 to 14 says, nevertheless, we, according to His promise, look for new heaven and new earth, wherein dwelleth righteousness. Verse 14. Wherefore, beloved, saying that ye look for such things, be diligent that ye may be found of Him in peace, without spot and blameless. Okay? So, sa Tagalog kasi medyo din natin makuha agad yung point ng verse. So, kinuha ko sa King James Version para agad makita natin yung gustong ipaabot ng Diyos sa atin ngayon. Amen? So, ngayon po gusto ko lang malaman sa inyo sino po dito ang napangakuan. Napangakuan ng tao, siyempre. Diba? Siguro marami sa inyo napangakuan na ikaw ay paaaralin. Amen? Napangakuan na ikaw ay tutulungan. Ama? Napangakuan na ikaw ay mamahalin. Oh, di ba? Sarap. Ang sarap na, di ba? Pero, ang lahat ng yan, ilan lang yung nangyari. Apat lang daw. Okay. So, madalas hindi natutupad. But ang ating Panginoon, pag siya po ay nangangako sa kanyang mga anak, ginagawa niya ito. Amen. Amen. Ginagawa ito ng Panginoon sa kanyang anak dahil ang nais ng Diyos na ang kanyang anak ay matutuwa. Na ang kanyang anak ay makaranas ng kasiglaan na mayroon siyang Diyos na kanyang pinagtitiwalaan. Hindi siya nangangamba sa kanyang buhay dahil alam niya na mayroon siyang magandang kinabukasan. So ito yung inaasam-asam ng mga anak ng Diyos na lahat tayo ay nananabik sa kanyang mga pangako. Nananabik tayo yung buhay na maginhawa, buhay na masaya, buhay na hantong sa langit. So isa yung mga inaabang-abangan po natin. Kung tingnan po natin yung chapter 3 ng 2 Peter, kung basahin po natin from the verse 1 patuloy, itong textual na to, itong scripture na to, ito po ay nakasaad o tumutukoy sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo.
Okay? So sabi ko nga kanina, para maintindihan natin yung ating inaabangan na tema, kailangan natin malaman yung pinagmulan. Para mapaghandaan natin yung darating. Okay? Kasi ang sabi ng Bible na dapat makita sa buhay natin, kawawa yung mga taong naghihintay sa pagdating ni Yahweh. Bakit? Kawawa sila dahil wala silang alam. Tama mo ba? Kaya tayo, ang Grace from Heaven Church, kung anumang church mayroon tayo, kung Holy Land ka man, handa na tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Amen. So alam na natin na tayo po ay naghahanda na sa pagsalubong ng ating Panginoon. Kaya ngayon, anong hinihintay pa natin? Siguro hinihintay natin yung pangako ng Diyos sa atin, siyempre yung rapture. Nagulat ako, marami palang mga Kristiyano hindi pa alam yung rapture. Nag-aaral kami sa church ng Friday, may tinanong kapatiran. Alam niyo ba yung rapture? Hindi ko alam, may rapture ba? O, di ba? Lahat ba tayo? Alam na ang rapture? Ay, praise the Lord. Glory to God. Siyempre, inaabangan din po natin na kasama tayo ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik na tayo po'y makikibaka. Alam niyo na ba yun, mga kapatid? Amen. Na sa pagdating ng ating Panginoon, lahat tayo kasama niya na makikibaka. Makikipaglaban sa kapwa ng demonyo o sa mga kaaway natin ng demonyo. Imagine, pagbaba ng ating Panginoon sa ipapawid, mayroon pa pong sikan pa. Yung pagbaba niya sa lupa, kasama tayo makikibaka. At siyempre, yung inabangan natin yung eternal. At darating yun. Sabi nga ni Pastor Mark kanina, hindi pa nagtatapos doon yung new heaven, new earth, and yung Jerusalem. Mayroon pa po yun. Mayroon pa. Ang dami pang kasaysayan. So, ang gusto natin makita dito, maintindihan dapat natin yung simula para maliwanagan tayo kung ano yung sinasabi ng verse 13. Okay, doon tayo focus. So, sabi mo dyan, dapat natin malaman yung New Testament dispensation. Alam niyo ba yan? Iba naman yun yung Bible dispensation. From Old Testament to New Testament. Nakapyawan na rin po ito ni Katay Marcalina. Okay, so dapat malaman po natin yun, yung mga bagay po na yan. Dahil sinabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 15. Anong sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 15? Study to show yourself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang anong gusto ipakita dito ni Timothy o ni Pablo kay Timothy? Pag-aralan mo. Okay, pag-aralan mo na maging karapat dapat tayo. Kaya nga dapat paghandaan natin ito. Okay? Pag-aralan natin at ang sabi mo dyan, rightly dividing the word of truth. Or rightly dividing the scriptures. So, kailangan pala i-divide natin yung New Testament dispensation bago natin maintindihan yung Revelation. Amen? Amen. Amen. So, magsimula po tayo. I-divide natin. Hati-hatiin natin. Hapyaw lang naman ito. Pagbigyan lang muna. Hapyaw lang naman ito. Focus lang tayo sa mamaya naman sa ating textual. Okay? So, magsimula tayo kay Jesus. Si Jesus, si logo para sa mga Hudyo. Tama? Si Paul, si logo para sa mga Gentiles. Okay. Amen. Tayo pinaniwala pa kayo doon. Kung wala si Pablo, hindi tayo maliligo. O si Kristo naman talaga pumunta, nang hindi siya tinanggap sa Jerusalem, pumunta sa Gentiles. But, ang utos ng Lord para sa mga Jews. Para sa mga Hudyo lang. Okay, dahil ayaw ng Hudyo, di ba matigas ang ulo ng mga Hudyo, punta sa mga ito. Ba't ang nagpatuloy ko sino si Paul? Iba yung salvation ng Old Testament, iba yung salvation ng mga Hudyo, iba yung salvation ng Gentiles. Sino yung Gentiles dito? Taas mo kamay? Yes, tayo. O, tayo daw lahat. Ano bang salvation natin? We are saved by grace. O? Ephesians, ito na nga tayo, di ba?
Ephesians chapter 2, 8 to 9. You are saved by grace through faith. Kaya nga tama yung baptist, ano? Once you save, always save. Ligtas na po tayo. Kaya sinabi sa John 3:16, lahat tayo mayroong everlasting life. Mayroon tayong salvation. Amen? Pero yung kaligtasan na ito, tandaan nyo mga kapatid, pwedeng mawala. Dahil sa Lamb of Life, o sa Book of Life, maraming inalis doon. Kasi tumigil sila sa kanilang pananampalataya. Ang gusto natin makita sa word na ito, ang Kristiyano dapat i-work out niya yung salvation na mayroon siya. Diba sabi ko nga nung sa panahon dati, bakit tinatawag tayong ligtas? Kaya tinatawag tayong ligtas dahil patuloy tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Patuloy tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy tayo umaatin ng mga Bible study. Patuloy tayo umaatin ng prayer meeting dahil ikaw ay ligtas. Tingnan mo si Tatay Mar, ako, hanga ako sa Diyos para sa buhay niya. Hindi ko kaya yung kanyang buhay. Pagising, basa ng salita ng Diyos, mag-exercise, basa na naman, puro basa, kaya dami lang alam. Kasi naghahanda siya. Dahil alam niya malapit na si Jesus. Amen mo, church? Ang Kristiyano ba'y naghanda lagi? Okay, so makita mo na after and Paul, sino yung pinakadalas last apostle? Ito si John. John the Beloved. Si John the Beloved, kinausap ng Diyos tungkol po sa sulat para kay Jesus. Yun yung Genesis, Book of Genesis. Alam niyo ba yung Book of Genesis? Meron akong ginawang, ano ba tawag dito? Tingnan niyo nga mga kapatid. Yan. Nakita niyo po ba? Para aware ang mga Kristiyano. Okay? So tingnan mo natin yun sa ginawa ko, kasi hindi ako masyado magaling sa computer. Sinulat ko na lang, tapos pinicturan. So mula nung kamatay ni Jesus, from Genesis to, anong sunod po nakita po ninyo? Yung 7 church age. Ito po yun sa chapter 2 and 3. Nakita niyo yan, yung Episo, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Yung mga mensahero dito, wala na sila. Pero yung Laodicea, bakante po yung mensahero. Nasaan na tayo ngayon? Nasa Laodicea na tayo mga kapatid. Ngayon, anong sabi diyan sa next verse o chapter sa Revelation chapter 4? Anong nakita natin? Ibalik niyo po. Yung caught up. Okay, yung caught up. After ng caught up, anong sunod? 7 years Great Tribulation. Na-topic na niyo dito, no? Okay, na-topic. Hapungan natin konti. Hapon naman ito masyadong malalim. Kasi kung aralin na ito, matagal po ito. So, tingnan niyo po ba, maraming naniniwala na ang rapture before Great Tribulation. Marami rin naniniwala na sa gitna, darating yung caught up ng rapture. At marami naniniwala after Great Tribulation, darating si Jesus o rapture. Saan tayo doon? Saan gusto nyo? Sabay darating. Caught up muna. Dito tayo sa free tribulation. Amen? Dahil ito yung malapit sa verse. Dahil sabi ni Lord sa Revelation, ayaw niya saktan o masaktan ang kanyang mga anak. Kaya kukunin niya muna bago yung Great Tribulation. Amen, church? Amen. Di ba? Ayaw ng Lord na masaktan tayo. Kaya nga sabi ni Pastor Mar kanina, kaya humingi tayo sa Ama, sa pangalan ni Jesus, at ipagkakaloob. Kasi ang gusto ng Lord, masiyahan ang kanyang mga anak. Amen. Okay? So yun mangyayari, kaya mayroon ng 3.5 years, at sa loob na to, marami po ang nangyari. Papyarin ko lang konti mga kapatid. So sabi niyan sa chapter 5 to 19,
Ito po yung mangyayari sa Great Tribulation. Pakinggan nyo po ito mga kapatid ko sa pananampalataya. Papasok po dyan yung anong tawag? World War III. Yan, World War III. Tapos na yun to, di ba? Yung World War III, ang labanan dito, hindi na po lang baril. Nuclear weapon na. Kapatid, alam nyo pa, yan si George magaling magpaliwanag yan kasi may idea yan. May book yan siya eh. Hindi ako masyado nag-sorry yan. Pagbagsak lang yan, tunaw tayo. Tunaw, Pastor, ano? Tunaw tayo. Iba ang labanan dito. Okay, ano pa papasok yan? Papasok yan si Antichrist. Yung puting kabayo. Alam na siguro nyo ito kasi nito na sa inyo. Yung Antichrist, magkunwari siyang Kristo. Pag isahin niya yung buong mundo, papasok yung one world government. And one world government, one currency, one religion. Ano pa? One leader. Ano pa yun, kapatid? Ano yun? Oo, yeah, one leader, one president. Yan, one president. So imagine yun, kapatid. So sa mga panahon na yan, mabigat. Papasok dyan yung microchip nandiyan na. Biochip. Mayroon yung biochip. Oh, talagang ano na pala kayo. Masaranda na sila. Hindi na tayo magturo para dito. Di ba? Ay, yung iba, handa na ba kayo sa biochip? Kayo dyan sa likod. Yung biochip, talagang nalaman na to, lumabas na ito na itatatak dito. Ay, dito. Tapos sa noo. Hindi na kailangan bumili o magbili. Yun na yung gagamitin po ninyo. Pag wala kayo nito, hindi kayo makabili. Kasi yung microchip, yung nasubok na natin ngayon yan, yung ATM, GCash, credit card, nananakaw, nahahack. Kaya ito, sa prophecy, inuro ito na ito, pag nasa noo mo, nasa kayo mo, hindi na mananakaw. Imagine dyan, at hindi lang yan, papasok dyan yung babaeng mangangalon niya. Yung 10 sungay, yung 7 sungay, ang dami pang papasok dyan mga kapatid. After nun, anong mangyayari? 1,000 years. Ito na yung panahon ni Jesus. Paghahari naman ni Jesus, kasama tayo doon mga kapatid. Dito matatalo si Satan. Okay, magkaroon ng kapayapaan. May pag-asa pa yung 5 virgin. Di ba nakwento ko yung 5 virgin sa inyo? May pag-asa dito pa. Yung mga Kristiyano na hindi naghahanda, sabi ni Pastor, makawawa. Amos chapter 5 verse 18. Magaling sa atin maghanap. Okay? Kawawa kapag hindi tayo naghahanda lagi. Kaya tama si kapatid. Diba? Dito niya na-experience yung pagsama ng Diyos sa buhay niya, sa pakikinig, pag-atin, at nagulat na lang siya, ginamit na siya ng Panginoon. Dapat ganun tayo. Ito yung paghahanda. So, anong mangyayari after noon? 1,000 years. Diba? Ikukulong si Satan. Ano nakalagay dyan? Little season. Pakawalan ulit si Satan para mandaya. Mandadaya siya ulit. Kaya kawawa yung mga Kristiyano na naiwan na magpadaya pa. Doon na sila sa dagat-dagatang ako. Mayroon pag mga binigyan pa ng chance. Anong sunod? Anong sunod doon? New heaven and new earth. Kaya yung tema nyo, looking forward, kasi kung dito lang siya, hindi na po kayo maghihintay, hindi na kayo mag-aabang. Amen? Tama po ba? Pero doon tayo sa conclusion, malalaman po natin yan. So sabi po dyan sa verse 13, di ba? Sabi dyan, the looking forward to His promise, 2 Peter chapter 3 verse 13, nevertheless, we according to His promise look for new heaven and new earth in which dwell in righteousness. The new heaven and the new earth, ito yung pinapangako ng Diyos sa atin. New Jerusalem, na bababa mula sa langit. Lahat na iwan nito, tunaw yan. Papalitan ng bago. Binanggit na po yan kanina.
Okay, lahat yan ay papalitan. So, anong buhay mayroon tayo dito? Okay, anong buhay mayroon tayo dito? Basahin mo natin yung Revelation 21 verse 1 to 4. Sabi dyan sa 1 to 4 ng Revelation, pagkatapos ito nakita ko ang isang bagong langit, ang isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong... O, tama si tatay. Okay? Ang bagong Jerusalem, bumabang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal. Sino yung babaeng ikakasal? Oh, sino yung babae? Tayo. Galing nyo. Diba? Gayak na gayak ng mga pasalubong ang lalaking mapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon na ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mamanahan siyang kasama nila at sila magiging bayan niya. Makapiling nila ang palagyan ng Diyos at siya ay magiging Diyos nila. In verse 4. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang dalamhati, pag-iyak, sakit, sapagkat lumipas na nating mga bagay. Hallelujah! Okay, tingnan na natin. Kung pagod ka mamalingki dahil siksikan at mahal ang bilihin, dito hindi ka na mahihirapan. Amin ba tayo mga kapatid? Ito yung inasam natin lahat. Kaya nga tayo nagsikap every Sunday makinig ng Word of God para ma-purify tayo, para malinis tayo, para pagdating ng Panginoon, ma-rapture tayo. Yun po yung naghahanda. Hindi naghihintay. Amen? Kasi alam natin darating po si Jesus. Ano pa? Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 35 to 36? Ang tinutukoy dito, yung ating pong katawang mabubulok ay papalitan, which is glorified body. Ang galing, ano? Ang sarap damdamin ng pag gano'n na yung buhay mo. Diba? Diba? Mayroon ka ng immortal na katawan, ano? Parang transparent ka, lumalabas ka na dyan, no? Tumatagos. Tumatagos ka na. So, thank you, kasama. Okay? Next, ano pa? Ezekiel 11 verse 9 to 20. Bibigyan ko sila ng bagong puso at... Wow! Ang masuway nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumusunod sa aking mga utos. Sa gayon, yun yung sinabi kanina sa Revelation 21. So makita natin, pagbaba ng Jerusalem at nandun na tayo, bibigyan natin ng bagong puso at bagong espiritu. Amen? Right? Kasi sabi pa ng Ecclesiastes, ang pag namatay ang tao, ang espiritu mawala, babalik sa Diyos, di ba? Pero after pa nung, ibabalik ng Diyos yun. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa pag-aralan po ang salita ng Diyos. Ito po yung New Heaven, New Earth, and New Jerusalem. Ano naman po sinabi sa verse 14? Yan. Tingnan po natin yung verse 14. Therefore, beloved, seeing that you look for such things, be diligent that you may be found in Him in peace, without spot and blameless. Ilan yung tinutukoy po dyan? Dalawa. Mayroon tayong dalawa dyan na tunghayan. Habang naghahanda ka sa pagdating ng Panginoon, anong sabi dyan? Number 1, be diligent. Ano ba yung diligent? Kailangan maging masipag ka, masigasig ka, masikap ka, masigla ka sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Amen? Hindi yan ito mahina-hina. Diba? Hindi na pabibibibi. It's the right time na mga anak ng Diyos dahil kung tayo po ay naghahanda sa pagdating ng ating Panginoon, dapat ay masipag ng mangaral ng salita ng Diyos. Masipag ng umaten sa gawain ng Diyos. Amen ba tayo doon? Amen! Alam natin na tayo nag-aupang na, siyempre masipag na dapat tayo. Di ba? Pag kayo'y kinakasal, anong feelings mayroon kayo? Excited! Excited! Di ba? Yun ang gusto ipakita sa atin ng Panginoon, na dapat tayo masigasig sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kayong ginagawa ni Zia kung paano sila nagtanim sa Kingdom of God. Ito yung bunga ng kanilang kaligtasan. Dahil pag hindi ka ligtas, hindi ka magbigay. Di ba? Totoo. Di ba? Kaya ligtas ka dahil gusto mo magbigay, dahil gusto mo ma-share ang salvation sa iba. Di
Di ba? Lahat ba tayo ligtas? Amen. O sura envelope. Giving lang tayo. Glory to God. Alam yung buwa, pagdating po sa giving, dapat hindi natin pinatanggihan yan. Excited ang mga anak ng Diyos pagdating sa giving. Bakit? Ligtas na tayo. Susi yan ang pagpapala ng Diyos. Sabi ko nga, nang iniisa-isa ko yung book ng Bethlehem Church. Wow! Isang tao, 5,000, 2,000, 3,000, 8,000. Linggo yan ha! Linggo lang yan mga kapatid! Linggo lang yan ha! Hindi ko pinupuri kayo ha. Pinupuri ka o Diyos sa buhay niyo. Amen. Yun ang mga taong ligtas. Wala naman tayong ligtas, pero dapat maintindihan mo. Kaya kailangan mag-aral tayo. Sabi nga, study, mag-aral tayo ng maigi sa salita para maintindihan natin at makilala natin si Lord ng lubusan. Alam niyo po ba, ang church hindi tayo mahirapan sa mga pangangailangan. Totoo. Sorry sa upper ha. Minsan nagpipray ko kay Lord. Sabi ng Lord sa akin, kaya ka nang buhayin ang church. Oo. Kasi gusto ko nang bitawan yung yung savings program. Makaka-pressure. Pressure talaga. Pero ang problema, nagkawalaan. Hindi naman si pastor, Pero ganun pa man, tuloy tayo sa kingdom. Amen? Hindi tayo tumitingin doon, pero may promise ang Lord. Okay? Mula noon, kung 26 na ang Grace Provision Church, hindi nagpabaya si Lord. Yung anak ko, nakapag-aral pa rin. Yung isa, puro private yung dalawa. Imagine yan. Praise the Lord. Talagang puri ko ang Diyos sa buhay ng anak ko. Bakit? Yung anak ko, nag-aral ng Fatima, magkano yung kanyang tuition, sus, Panginoon ko. Hindi ko kaya yun. Ang ginagawa ko, niluluhod ko na lang at iniiyak. Pero God will provide. Fatima, alam naman private. Alam naman natin yung private. Mas mabigat, pero malaki ang Diyos. Amen? Malaki ang Diyos. Totoo yan. Talagang, ngayon nag-i-enroll na siya for 3rd year. So, ano naman ang Diyos ay mabuti? May awa, may habag, at ang Diyos mapagmahal. Basta tuloy lang tayo sa kingdom niya, okay? So, sabi siya, be diligent. Bakit po? Dahil yung ginagawa natin, pag masipag tayo sa gawain ng Diyos, hindi ito mawala ng kabuluhan. 1 Corinthians 15:58, sabi diyan, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyo, hindi masasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Amen ba tayo doon? Yes! Lahat ng binigay nyo, lahat ng paglilinggo, lahat ng pagtutugtog nyo, lahat ng pagtaas nyo ng kamay, hindi ito mawala ng kabuluhan. Kahit tagalinis ka ng church, kahit taga-ayos ka ng upuan, hindi ito nawala ng kabuluhan. Alam ng Diyos ko. Si George nga, tawa ko sa kapatid ko yan eh. Lagi niya ako inaaway, pero minamahal ko siya lalo. Ngayon minamahal niya ako, niyayakap na niya ako, praise the Lord. Nakakatawa na siya ngayon totoo. Bakit? Naramdaman niya si Lord, tagalinis na siya ng church. Ang maaga na dito. Pumunta ko dito, maaga na dito na siya. Talagang, siya, masinan. Talagang nilagyan pa niya ng tubig. Talagang masinan siya pagdating sa kalinisan. Oo, gano'n siya kalinis. Okay? So, natutuwa ko sa kanya kasi, oo nga eh. Sabi ko, Lord, ano kaya ang gawin ko para i-bless yung tao yun? Kapatid, meron akong prayer kay Lord para sa'yo. Okay, glory to God. Di ba nakakatuwa yung ganung mga tao? Di ba? Totoo, salbahe yan. Aminin ko, totoo, napakasalbahe yan. Inaaway kami lagi yan sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ngayon, buwang na rin siya sa Panginoon. Glory to God, hallelujah. Nakakatuwa na siya. Totoo yun, pag nasa Lord ka talaga, talagang may nangyayaring bungang maganda o pagbabago. Okay, tuloy po tayo. So, hindi po nawala ng kabuluhan. Kaya pag masipag tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus, anong po sabi dyan? Makapamuhay tayo ng may kapayapaan. Kaya sabi ng verse kanina, para malantan tayong Lord na mayroong peace.
May kapayapaan. Bakit ang mundo ito punong-puno ng kaguluhan? Gusto niyo ba yun? Kapatid ka ng Bible study, puro mayroong kang kapayapaan, di ba? Walang gulo. Mag-worship ka, walang gulo. Di ba? Pero punta ka sa labas, ang gulo. Ang gulo ng mundo. Ano naman? 1 Peter. 1 Timothy chapter 6 verse 10, sabi po dyan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siya ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ano ba yung mundo yan? Tama mo ba? Nasaan yung tao ngayon? Nasa mundo para magkaman ng pera. Tama? Negosyo, trabaho. So anong result? Diba? Dahil sa paghangad ng mga ng salapi, may nalayo sa at nasasadlak sa paghihirap ng kalooban. Tama? Yes. Mabigat pala kung puro pera lagi iniisip natin. Amen? Isipin mo lagi ang salita ng Diyos. Mayroon kang peace of mind. Maglingkod tayo sa Panginoon sama-sama. Magkaroon tayo ng isang buhay na mapayapa. Okay, last na po ito. Without spot and blameless. Yun po yung pangalawa. Wala pong kapintasan dapat ang mga naghihintay o nag-aabang sa ating Panginoon. Okay? Yung inano pa kasi ni Pastor yung verse 14 eh. Kasi habang tayo naghihintay o nag-aabang sa ating Panginoon, dapat wala tayong kulubot. Okay, wala tayong kapintasan. Ephesians chapter 1 verse 4, at sa ating nga nakikipag-isa at sa ating nga pakikipag-isa ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Imagine, church, mula pa pala doon sa plano ng Diyos na tayo ginawa ang nilikha niya, wala tayong kapintasan. Lahat tayo ay mga magaganda, mga gwapo. Amen? Amen ba tayo mga kapatid? Walang dungis. Diba? Huwag naman literal, masyadong literal naman ako doon. Walang kasalanan. Yun po ang plano ng Diyos. Kaya gusto ni Lord pagdating niya, dapat ganun tayo. Pero alam ko, hindi natin kaya yun. Amen? Salamat kay Jesus na nasa puso natin. Okay? Next verse, Ephesians chapter 5, verse 26-27, upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamagitan ng tubig at ng salita. Ano yung tubig? Amen? Ha? Salita. Diba? Tubig, baptism. And then yung word. Kaya nga maganda na tayo nakikinig lagi ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Yin kanina, nung lagi siya nagbasa ng salita ng Diyos, habang daw siya nagbabasa ng salita ng Diyos, ang goal niya makilala niya sa lunang lubusan. Hindi pala, nakilala niya ang sarili niya. Alam niyo ba yung mga kapatid? Gusto niyo makilala ang sarili niyo, magbasa kayo ng salita ng Diyos. Pero dahil sa Panginoon, inayos niya po tayo. Amen? So yun ang gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Na dapat po sa bawat isa ay malinis tayo mula sa salita ng Diyos. Verse 27, ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia, marinag, banal, walang bating, walang anumang dungis o kulubot. So dapat ganoon ang iglesia o ang nobya. Kaya nga tayo po ay dapat huwag na makiisa sa mundong ito. Tama? Romans 12 verse 2. Tama? Naroon ni Tatay Mara, no? Romans 12 verse 2, huwag kayo umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mapatidin nyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Diba? Yan dapat ang makita sa buhay natin. Kung gusto mo ng mga masasayang awitin, meron naman tayo, di ba? Mga nasa music. Di ba? Kung gusto mo ng kaibigan, marami tayong kaibigan. Di ba? Kung gusto mo ma-experience yung masayang buhay, punta ka sa church. Sumaya tayo, sumaya. Okay? Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Kaya we believe tayong mga anak ng Diyos handa ng sasalubong sa ating Panginoon Diyos. Amin ba tayo doon? Amen. Okay, sabi niya, looking forward for His promise. Ano yung number 1? The new heaven and new earth. Anong mayroon doon? Wala ng hirap, wala ng sakit na ating pong maranasan. And the second one is, habang tayo naghihintay, dapat tayo ay masigasig dapat.
sa paglilingkod sa Panginoon at dapat wala tayong kapintasan. Ito po yung challenge ko sa inyo mga kapatid. Work out your salvation. Naintindihan niyo po yung word na to? Ang alam kasi minsan natin, parang buhay tayo ng ng ayos. Okay naman yun. Walang masama doon. Yung mga nagsusumba, kaya nag-workout sila, anong ibig sabihin naman? Para maging fit, para healthy. Okay, gusto nyo maging healthy yung spiritual life nyo? Yung workout ng salvation. Paano? Masipag dapat tayo sa gawain ng Diyos. Amen? Marami akong kilalang tao na may sakit nang masipag siya sa paglilingkod sa Panginoon na wala yung kanyang high blood. Di ba? Sa kakahayo ba naman niya kakalakad niya, di ba? Nainsan yung kanyang high blood, di ba? Na-exercise siya eh. Okay na sa ba? Ganon? Di ba? Kasi lang kami nagtatabaan niya, si Pastor Adilla, Pastor Abin, nagtatabaan parang anong tawag lang? Parang hiyang kami sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So yun ang gusto natin, dapat maging masigasig tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen ba tayo mga kapatid? Amen. Palakpakan natin sa Lord na buhay. Hallelujah, glory to God. Purihin ka o Diyos sa amin. Tayo manalangin. Amang banal na nasa langit, salamat po o Diyos sa gabi ito na kami po'y napagpala mula sa mga salita mo. Lord, tunay nga na ikaw o Diyos nakahanga-hanga. Nagagalak ang aming mga puso. Dahil malapit na po dumating ang pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, ang nobya mo ay handang-handa nang sasalubungin ka. Narito po, Diyos, ang bawat isa. Maging masigasig kami sa paglilingkod para hindi kami mainip, Lord God, sa pagdating mo, Panginoon. Ama, dalangin ko, Lord God, ang bawat isa na nandito. Hiling ko sa pangalan ni Jesus, uhawin mo kami sa mga bagay na spiritual. Gutumin mo kami sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. At hayaan mo namin, malasap namin patuloy ang kauhawa na ikaw ay patuloy na parangalan ng aming mga buhay. Salamat o Diyos sa bawat isa. Sa mga churches na nandito ngayon, iba-iba man yung pangalan namin, pero isa lamang Diyos namin na aming pong pinaglilingkuran at aming pong pinagtitiwalaan. Thank you so much, Lord, sa Espiritu ng pagkakaisa. Dahil po sa Espiritong ito, nakita po namin kung paano mo kami pinagbuklod sa isang layunin. I-bless mo, Panginoon, patuloy ang Bethlehem Church upang magamit pa sila sa paghayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Even, Lord God, ang Holy Land Church, Father God, I pray, Father God, na patuloy mo gamitin sila sa para po maghayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Maging ang Upper, maging ang Banaba, o iba pa mga churches, Panginoon, pagkaisahin mo kami para ipalaganap ang mabuting balita, Panginoon, upang sa pagdating ng aming Panginoong Hesus, marami siyang nadatnan ng mga taong naglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago kailanman. Umaasa po kami lahat na kami po'y makauwi sa tunay namin Panginoon. Salamat po ng marami sa kaligtasan. Salamat kay Jesus. Sa iyo pong papuri, parangal at pasasalamat. Sa pangalan po ni Jesus, ang lahat ng tagalangit ay sumigaw ng Amen! Amen!